O Diyos, hindi mo kami tinawag para ang buhay namin ay para lang sa sanlibutan ito. Salamat po sa panawagan na iyong itinawag sa amin sa pamamagitan ng Panginoong Hesukristo. Salamat po sapagkat binigyan mo kami ng habag na ito. Ang ipinakikiusap po namin, Panginoon, na anuman ang aming ginagawa ay magkaroon ng walang hanggang halaga. Hindi lamang dito sa lupa, sa buhay ng aming mga ipinaglilingkuran sa pangalan ni Kristo, kung hindi nawa lahat ng ito ay magbigay ng kaluwalhatian sa Diyos. Salamat sa aming mga napag-usapan. Ang aming panalangin para makaganap kami ng mabuti sa komunidad na ito ng Bagong Nayon. Ayon po sa kakayanan na ibinigay mo sa amin, kasangkapanin mo kami sa aming mga maliliit na patutuong ito, ay makita na si Hesukristo ang aming sinusundan at aming pinagtitiwalaan. Patawarin mo kami sa lahat ng aming pagkakasala, sapagkat kami po ay mga tao lamang, mahihina. At kahit saan kami pumaroon, alam naming hindi kami lulubayan ng tukso. Subalit, nandiyan ka palagi sa aming tabi, at hanggat ikaw ay nasa aming kanan ay hindi kami makikilos. Bigyan mo kami ng kalakasan at kasiyahan na paglingkuran ka, umpisa sa isang pusong malambot na tatanggap ng salita mo. Sa gabing ito, patawarin mo kami sa aming mga pagkakasala sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Ang ating teksto ay ipagpapatuloy natin yung ating naiwan kaninang umaga. Sa Hebrews chapter 6, verse 12, upang hindi naman nakabitin yung verse 13, hanggang verse 20. At pagkatapos babasahin natin ang chapter 7, verse 1 hanggang 28. At pagkatapos didiretso tayo sa chapter 8, verse 1 hanggang 6. Mahaba ang ating babasahin. Gayunpaman, nagpapasalamat ako sa Panginoon sapagkat sa pagbabasa natin ang sulat sa mga Hebreo at sa ating pangangaral ay maganda at mabilis ang ating progreso. Salamat sa tulong ng Panginoon sa atin. Nawa nakinabang tayo sa mga salita ng Panginoon. Verse 12, chapter 6, verse 12, huwag kayong mga tamad, kundi mga tulad kayo sa mga nasa pamamagitan ng pananampalataya at ng pagtitiis ay nagsipagmana ng mga pangako. Sapagkat nang mangako ang Diyos kay Abraham, palibhas ay hindi niya maipanumpa ang anumang lalong mataas, ay ipinanumpa niya ang kanyang sarili, na sinasabing tunay sa pagpapala ay pagpapalain kita, at sa pagpaparami ay paparamihin kita. At sa ganito, na makapaghintay na may pagtitiis, ay nagtamo siya ng pangako. Sapagkat ipinanunumpa ng mga tao ang lalong mataas, at sa bawat pagtatalo nila'y ang sumpa sa pagpapatotoo ang siyang katapusan. Sa ganito, sa pagkaibig ng Diyos na maipakitang lalong sagana sa mga tagapagmana ng pangako ang kawalan ng pagbabago ng kanyang pasya, ay ipinamagitan ang sumpa upang sa dalawang bagay na di mababago, na diya'y hindi maaaring ang Diyos ay magbulaan, ay magkaroon tayo ng isang matibay na kasiglahan. Tayong nangagsitakas na sumakanlong upang mangapit sa pag-asang nalalagay sa ating unahan.
na ating inaring tulad sa sinipete ng kaluluwa, isang pag-asa na matibay at matatag at pumapasok sa nasa loob ng tabing na dooy pumasok dahil sa atin si Jesus, na gaya ng pangunahin na naging dakilang saserdote magpakailanman ayon sa pagkasaserdote ni Melchizedek. Sapagkat itong si Melchizedek, hari ng Salem, saserdote ng kataas-taasang Diyos, na siyang sumalubong kay Abraham sa pagbabalik na galing sa paglipol sa mga hari at siya'y pinagpala niya, na siya namang binahagi na ni Abraham na 10 bahagi ng lahat, na kung sasaysayin, una-una, siya ay hari ng katwiran. At saka hari naman sa Salem, na sa makatuwid ay hari ng kapayapaan, na walang ama, walang ina, walang tandaan ng lahi, at walang pasimula ng mga araw, ni katapusan ng buhay man, datapwat naging katulad ng anak ng Diyos. Ay nananatiling saserdote magpakailanman. Nilayin nga ninyo kung gaano ang kadakilaan ng taong ito na binigyan ni Abraham na patriarka ng 10 bahagi ng mga pinakamagagaling na samsam. At katotohanan, ang mga sa anak ni Levi na nagsitanggap ng katungkulang saserdote ay mayroong utos na kumuha na 10 bahagi sa bayan ayon sa kautusan. Sa makatuwid ay sa kanilang mga kapatid, bagamat ang mga ito ay nagsilabas sa mga balakang ni Abraham. Ngunit yaong ang talaan ng lahi ay hindi ibinilang sa kanila ay kumuha ng 10 bahagi kay Abraham at pinagpala yaong may mga pangako. Datapwat walang anumang pagtatalo, ang mababa ay pinagpapala ng mataas. At dito'y ang mga taong may kamatayan ay tumatanggap ng 10 bahagi, datapwat doon ay ang isa na pinatutunayang nabubuhay. Sa makatuwid bagay sa pamamagitan ni Abraham, pati si Levi na tumatanggap ng 10 bahagi ay nagbayad ng 10 bahagi sapagkat siya ay nasa mga balakang pa ng kanyang ama nang ito'y salubungin ni Melchizedek. Ngayon, kung may kasakdalan nga sa pamamagitan ng pagkasaserdote ng mga Levita, sapagkat sa ilalim nito ay tinatanggap ng bayan ang kautusan, anong kailangan pa na magbangon ng ibang saserdote ayon sa pagkasaserdote ni Melchizedek at hindi ibilang ayon sa pagkasaserdote ni Aaron? Sapagkat nang palitan ang pagkasaserdote ay kinakailangang palitan naman ang kautusan. Sapagkat yaong tungkol sa kanya ay sinasabi ang mga bagay na ito ay nauukol sa ibang angkan, na doon ang sino may hindi naglilingkod sa dambana. Sapagkat maliwanag na ang ating Panginoon ay lumilitaw mula kay Juda, na tungkol sa angkan, yaoy walang sinalitang anuman si Moises hinggil sa mga saserdote. At lalo pang napakaliwanag ito, kung ayon sa anyo ni Melchizedek ay lumitaw ang ibang saserdote, na ginawa hindi ayon sa kautusan ng utos na ukol sa laman, kundi ayon sa kapangyarihan ng isang buhay na walang katapusan. Sapagkat pinatotohanan tungkol sa kanya, ikaw ay saserdote magpakailanman ayon sa pagkasaserdote ni Melchizedek. Sapagkat napapawi ang unang utos dahil sa kanyang kahinaan at kawalan ng kapakinabangan. Sapagkat ang kautusan ay walang anumang pinasasakdal. At may pagpasok ng isang pag-asang lalong magaling na sa pamamagitan nito ay nagsisilapit tayo sa Diyos. At yamang yaoy hindi naging sa walang sumpa, sapagkat sila'y sa katotohanan ay ginawang mga saserdote na walang sumpa. Datapwat siya ay may sumpa sa pamamagitan niyaong nagsabi tungkol sa kanya, sumumpa ang Panginoon at hindi siya nagsisisi, ikaw ay saserdote magpakailanman. Gayon din naman si Jesus ay naging tagapanagot sa lalong mabuting tipan. At katotohanan sila'y marami sa bilang na naging mga saserdote, sapagkat dahil sa kamatayan ay napigil sila ng pagpapatuloy. Datapwat siya, sapagkat namamalagi magpakailanman ay may pagkasaserdote siyang di mapapalitan.
Dahil dito naman siya ay nakapagliligtas na lubos sa mga nagsisilapit sa Diyos sa pamamagitan niya. Palibhasa'y laging nabubuhay siya upang mamagitan sa kanila. Sapagkat nararapat sa atin ang gayong dakilang saserdoteng banal, walang sala, walang dungis, nahihiwalay sa mga makasalanan at ginawang lalong mataas pa kaysa sa mga langit, na hindi nangangailangan araw-araw na maghandog ng hain. Naggaya niya ang mga dakilang saserdote, una-unay patungkol sa kanilang sariling mga kasalanan at saka patungkol sa mga kasalanan ng bayan, sapagkat ito'y ginawa niyang minsan magpakailanman ng kanyang ihandog ang kanyang sarili. Sapagkat inilagay ng kautusan na mga dakilang saserdote ang mga taong may kahinaan. Ngunit ang salita ng sumpa na kasunod ng kautusan ay siyang naglalagay sa anak na sakdal magpakailanman. Ang kinauuwian nga ng mga bagay na aming sinasabi ay ito: mayroon tayong isang dakilang saserdote na nakaupo sa kanan ng luklukan ng karangalan sa mga langit, ministro sa sanktuaryo at sa tunay na tabernakulo na itinayo ng Panginoon, hindi ng tao. Sapagkat ang bawat dakilang saserdote ay inilagay upang maghandog ng mga kaloob at ng mga hain naman, sa ganito'y kinakailangan din namang siya ay magkaroon ng anumang ihahandog. Kung siya nga'y nasa lupa, hindi siya saserdote sa anumang paraan. Palibhasa'y mayroon nang nagsisipaghandog ng mga kaloob ayon sa kautusan, na naglilingkod sa anyo at anino ng mga bagay sa kalangitan, gaya naman ni Moises na pinagsabihan ng Diyos nang malapit nang gawin niya ang tabernakulo. Sapagkat sinabi niya, ingatan mo na iyong gawin ang lahat ng mga bagay ayon sa anyong ipinakita sa iyo sa bundok. Datapwat, ngayoy kinamtan niya ang ministeryong lalong marangal. Palibhasa'y siya na may tagapamagitan sa isang tipang lalong magaling na inilagda sa lalong mabubuting pangako. Pagpalain ang pagkabasa ng salita ng Panginoon. Ang paksa na ating papakinggan sa gabing ito ay ang kahigitan ng Panginoong Hesukristo sa mga makalupang pari sa kanyang pagiging saserdote ayon sa pagkasaserdote ni Melchizedek. Sa Genesis chapter 14, makikilala natin ang isang napakahiwagang tao. At ang tinutukoy ko ay si Melchizedek. Siya ay lumitaw matapos na manalo si Abraham laban sa mga hari upang iligtas si Lot. Bigla na lang siyang sumulpot bilang hari ng Salem at saserdote ng kataas-taasang Diyos. Siya ay nagdala ng tinapay at alak at nagbigay ng pagpapala kay Abraham. At siya rin ang tinanggapan ni Abraham ng ikapo. Siya ang binigyan ni Abraham ng ikapo. Wala tayong mababasa tungkol sa kanyang pinagmulan. Kaninong angkan siya? Wala rin tayong nabasa at hindi rin sinabi sa banal na kasulatan paano siya namatay. Kaya't nananatili siyang isang misteryo sa lumang tipan. Isang hari at pari na higit pa kay Abraham at sa magiging lahi nito. Dahil sa kanyang pagiging misteryoso, maraming haka-haka ang umikot tungkol sa kanya sa tradisyong mga Hudyo. May nagsasabi na siya raw ay si Shem, na anak ni Noe. Ito ay galing sa Midrash, sa rabbinic literature ng mga Hudyo, na isinulat sa pagitan ng mga testamento. Ito daw si Melchizedek ay si Shem, na anak ni Noe, na nabuhay ng napakahaba.
Sa ibang paniniwala naman, lalo na sa mga kasulatang natagpuan sa Qumran, itinaas pa nila si Melkisedek bilang isang makalangit na nilalang na halos kapantay ng mga anghel. Meron ding nagsasabi na si Melkisedek ang tagapagligtas, na sa dulo ng panahon, babalik si Melkisedek upang husgahan ang masasama at magdala ng huling kaligtasan. Sinasabi rin, ayon sa mga tradisyon ng mga Hudyo, na si Melkisedek ang maglilinis ng sanlibutan. May mga nagsasabi din, kahit sa mga circle ng mga Kristiyano, na ito daw si Melkisedek, si Kristo daw yan sa lumang tipan. Dahil nagdala ng tinapay at alak. Sa madaling salita, naging sentro siya ng iba't ibang kaisipang lumihis sa tunay na layunin ng Diyos. Kaya po mahalaga ang sulat sa Hebreo. Nilinaw dito na si Melkisedek ay hindi ang Mesiyas, ni hindi rin siya si Kristo sa lumang tipan, ni hindi siya isang makalangit na nilalang na dapat sambahin. Siya'y isang larawan lamang, isang type lamang na nagtuturo sa darating na saserdote at hari na walang hanggan, ang Panginoong Hesukristo. Sa binasa natin sa chapter 7 verse 1 hanggang 3, ay makikita natin ang pagkakatulad ni Melkisedek at ng Panginoong Hesukristo. Iiwan muna natin yung chapter 6 verse 13 hanggang 20 upang yan ang maging exhortation sa atin mamaya, sapagkat makikita natin na pagkatapos sa chapter 8 ay walang exhortation doon. Kung hindi, magpapatuloy ito sa panibagong paksa ng pag-aaral na ang tipan na dala ni Kristo ay higit sa lumang tipan. Pero makikita natin na yung buong chapter 6 ay isang exhortation patungkol sa pagkapari ng ating Panginoong Hesukristo. Kung kaya't ipagpapatuloy natin yung exhortation kaninang umaga sa chapter 6. Magsisimula tayo kagad ng exposition sa chapter 7 verse 1. Makikita natin na may pagkakaparehas ang ating Panginoong Hesukristo bilang tao kay Melkisedek na nabasa sa Genesis 14. Una, sa verse 2, yung ibig sabihin ng kanyang pangalan ay hari ng katwiran. Melki, hari. Sedek, katwiran. At yung kanyang bayan na pinaghaharian, Salem, yan ay salitang Hebreo na ang ibig sabihin ay kapayapaan. Kaya mga Hebreo, pag nagbabatian, Shalom. Kaya nga, ang Panginoong Hesukristo ay ating katwiran at prinsipe ng kapayapaan. Sinabi sa Isaiah 9:6, sapagkat sa atin ay ipinanganak ang isang bata, sa atin ay ibinigay ang isang anak na lalaki, at ang pamamahala ay maaatang sa kanyang balikat, at ang kanyang pangalan ay tatawaging kamangha-mangha, tagapayo, makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, at Pangulo ng kapayapaan. Sa Jeremiah chapter 23 verse 5 hanggang 6, inihula patungkol sa Mesiyas, narito ang mga araw ay dumarating, sabi ng Panginoon, na ako'y magbabangon kay David ng matuwid na sanga, at siya'y maghahari na gaya ng hari, at gagawang may kapantasan, at magsasagawa ng kahatulan at kaganapan sa lupain. Sa kanyang kaarawan ay maliligtas ang Huda, at ang Israel ay tatahang tiwasay, at ito ang kanyang pangalan na itatawag sa kanya, ang Panginoon ay ating katwiran.
May pagkakaparehas din sila patungkol sa walang nakatalang pinagmulan. Sa Micah 5:2, mababasa natin patungkol sa ating Panginoong Hesukristo. Ikaw, Bethlehem Ephrata, na maliit upang lumagay sa libo-libo ng Huda, mula sa iyo ay lalabas sa akin ang isa na magpupuno sa Israel, na ang pinagbuhatan niya ay mula ng una, mula ng walang hanggan. At sapagkat itong si Melchizedek ay walang detalyadong kwento tungkol sa kung paano siya namatay, ipinagpapalagay na si Melchizedek ay hindi namatay. Bagamat ito ay spekulasyon lamang. Subalit kung ganoon, ay may pagkakapareha sa ating Panginoong Hesukristo na si Hesukristo ay nabubuhay magpakailanman. Sinabi ng Panginoong Hesukristo sa Revelation chapter 1, verse 17 hanggang 18, huwag kang matakot, ako'y ang una at ang huli, at ang nabubuhay, at ako'y namatay, at narito ako'y nabubuhay magpakailanman, at nasa akin ang mga susi ng kamatayan at ng Hades. Ngayon, na-establish natin ang pagkakaparehas. Gaano kadakila si Melchizedek? Sa chapter 7, verse 4 hanggang 10, isa-summarize natin ang ganito. Gaano kadakila si Melchizedek? Una, sa verse 4, si Abraham ay nagbigay sa kanya ng ikapo. Sa verse 5, sinabi sa kautusan ni Moises, na ang mga anak lamang ni Levi ang binigyan ng utos na kumuha ng mga ikapo. Sa verse 6 hanggang 7, nabasa natin, kaya lamang si Melchizedek ay hindi galing sa angkan ni Levi, na kumuha ng ikapo kay Abraham. At pinagpala niya si Abraham. Doon maiisip natin na dakilang tao nga talaga ito. Na si Abraham ay ama ng isang lahing pinili ng Diyos, ay nagbigay ng 10 bahagi kay Melchizedek. Sa verse 8, mababasa natin, ang mga saserdote sa angkan ni Levi ay may kamatayan. Samantalang si Melchizedek ay walang nakasulat tungkol sa kanyang kamatayan. Isipin mo, lumalabas sa verse 9 and verse 10 na si Levi, na siyang tumatanggap ng ikapo mula sa Israel, ay parang nagbigay na rin ng ikapo kay Melchizedek. Samantalang hindi pa siya pinapanganak, sapagkat para na rin siyang nagbigay ng ikapo dahil si Abraham ay nagbigay ng ikapo kay Melchizedek. Ipinapakita rito sa verse 11 na ang pagkasaserdote ng mga anak ni Levi ay hindi pa sakdal. Bakit? Sapagkat gumawa pa ang Diyos ng ibang saserdote na hindi galing sa angkan ni Levi. Ganon kahigit si Melchizedek. Sa verse 4 hanggang verse 11. Kung kaya't ang Mesiyas ay hari at saserdote ayon sa pagkasaserdote ni Melchizedek. Binasa yan ng kapatid natin kanina sa Psalms 110 verse 4. Kaya mga kapatid, kung ang Panginoong Hesukristo bilang anak ng Diyos at Panginoon na hari ay ang saserdote na sinasabi sa lumang tipan na saserdote ayon sa pagkasaserdote ni Melchizedek, paano siya nakahigit sa mga saserdote sa lupa? 4 na dahilan kung bakit higit ang ating Panginoong Hesukristo sa mga saserdote ayon sa pagkasaserdote ng mga anak ni Levi. Una, sa kasunduan.
Pangalawa, sa kapangyarihan. Pangatlo, sa kabanalan. Pang-apat, sa kasukdulan ng kanyang ministeryo. At dito'y yung mahaba nating binasa kanina ay makikita natin ang apat na ito. Paano nakahigit ang ating Panginoong Hesukristo sa mga saserdote sa lupa? Kung siya ay saserdote ayon sa pagkasaserdote ni Melchizedek. Una, sa kasunduan na dala-dala niya, sapagkat ang Panginoong Hesukristo ay katiyakan ng bagong tipan. Ang pagkasaserdote ng Panginoong Hesukristo ay nangangailangan ng pagbabago ng kautusan. Verse 12 and verse 14, sapagkat nang palitan ang pagkasaserdote, ay kinakailangang palitan naman ang kautusan. Sapagkat yaong tungkol sa kanya ay sinabi ang mga bagay na ito ay nauukol sa ibang angkan, na doon ang sino may hindi naglilingkod sa dambana, sapagkat maliwanag na ang ating Panginoon ay lumitaw mula sa Huda, na tungkol sa angkang yaon ay walang sinalitang anuman si Moses hinggil sa mga saserdote. Hindi galing ang ating Panginoong Hesukristo ayon sa laman sa lipi ni Levi, kung hindi sa lipi ni Huda, sa lipi na pinanggalingan ni Haring David. Kung si Hesukristo ay magiging saserdote na hindi ayon sa pagkasaserdote ni Levi, kinakailangan ng napalitan ang kautusan. Isa pa, sapagkat ang kautusan na ukol sa laman ay napapawi dahil sa kahinaan ng lumang tipan. Nawawalang kabuluhan ito sapagkat ang kautusan ay hindi nagpapasakdal ng tao. Gaya ng sinabi ni Apostol Pablo sa kanyang mga sulat, sapagkat sa mga gawa ng kautusan ay walang sino mang napapawalang sala sa harapan ng Diyos. Ay gayon din naman, sa pagbabago ng kautusan na dala-dala ng pagbabago ng pagkasaserdote, ito ay sa pamamagitan ng kapangyarihan ng buhay na walang kamatayan. Ayon sa pag-asang magaling, na dito ang tao makatitiyak na makalalapit sa Diyos. Verse 15 hanggang 19. At lalo pang napakaliwanag ito, kung ayon sa anyo ni Melchizedek ay lumitaw ang ibang saserdote, na ginawa hindi ayon sa kautusan ng utos ukol sa laman, kundi ayon sa kapangyarihan ng isang buhay na walang katapusan. Sapagkat pinatotohanan tungkol sa kanya, ikaw ay saserdote magpakailanman. Walang saserdote magpakailanman. Si Hesukristo lang ang saserdote magpakailanman. Kaya nga ang kapangyarihan ng pagbabago ng kautusan ay sapagkat si Hesukristo ay nabubuhay magpakailanman. Sapagkat napapawi ang unang utos dahil sa kanyang kahinaan at kawalan ng kapakinabangan. Sapagkat ang kautusan ay walang anumang pinasasakdal. At may pagpasok ng isang pag-asang lalong magaling na sa pamagitan nito ay nagsisilapit tayo sa Diyos. Kaya nga, sabi sa chapter 7, verse 19 hanggang 22, ang Panginoong Hesukristo ay naging katiyakan ng isang bago at mas mabuting tipan. Bakit? Dahil sa pagkasaserdote ni Kristo ay merong sumpa ang Diyos. Sumpa, not in the sense na sinumpa o curse, kung hindi sumpa. Nangako ang Diyos. Nagbigay ng garantiya ang Diyos. Verse 19, may pagpasok ng isang pag-asang lalong magaling na sa pamagitan nito ay nagsisilapit tayo sa Diyos. At yamang yaoy hindi naging walang sumpa, sapagkat sila'y sa katotohanan ay ginawang mga saserdote na walang sumpa. Datapwat siya'y may sumpa sa pamamagitan niyaong nagsabi tungkol sa kanya, sumumpa ang Panginoon at hindi siya nagsisisi. Ikaw ay saserdote magpakailanman. Ay gayon din naman, si Jesus ay naging tagapanagot sa lalong mabuting tipan. Ang mga saserdote sa lumang tipan,
Nagiging saserdote sila ayon sa succession ng lahi. Pero iba ang pagkasaserdote ni Kristo. Ang Diyos mismo ang nagsabi, "Sumusumpa ako, ikaw ay saserdote magpakailanman." Pangalawa, sa kapangyarihan ng pagkasaserdote ni Kristo, ng kanyang muling pagkabuhay, sapagkat ang Panginoong Jesucristo ay buhay magpakailanman. Verse 23, at katotohanan sila'y marami sa bilang na naging mga saserdote, sapagkat dahil sa kamatayan ay napigil sila ng pagpapatuloy. Natural, ang mga saserdote hindi nakakapagpatuloy dahil namamatay ang mga saserdote. Verse 24, datapwat siya, sapagkat namamalagi magpakailanman ay may pagkasaserdote siyang di mapapalitan. Ang Panginoong Jesucristo namatay minsan, subalit nang siya'y muling nabuhay mula sa mga patay, hindi na siya mamamatay kahit kailan. Kaya nga sa verse 25, dahil dito naman siya'y nakapagliligtas na lubos sa mga nagsisilapit sa Diyos sa pamamagitan niya, palibhasa'y laging nabubuhay. Laging nabubuhay siya upang mamagitan sa kanila. Isipin mo, ang Panginoong Jesucristo laging nakatayo doon sa harapan ng Diyos. Kung kaya't kaya niyang garantiyahan ang kaligtasan ng sinumang lumalapit sa Diyos sa pamamagitan niya. Pangatlo, sa kabanalan niya, sapagkat ang Panginoong Jesucristo ay sakdal magpakailanman. Paano ipinakita sa Biblia ang kanyang kasakdalan? Verse 26 hanggang 27. Sapagkat nararapat sa atin ang gayong dakilang saserdoteng banal, walang sala, walang dungis, nahihiwalay sa mga makasalanan, at ginawang lalong mataas pa kaysa sa mga langit, na hindi nangangailangan araw-araw maghandog ng hain. Nagaya niya ang mga dakilang saserdote, unay-unay patungkol sa kanyang sariling kasalanan at saka patungkol sa kasalanan ng bayan. Binasa natin kanina sa chapter 5 na mga saserdote noong unang panahon, para mamagitan sila sa bayan ng Diyos, kailangan unahin nila ang sarili nila. Kailangan nila magsisi araw-araw. Subalit ang ating Panginoong Jesucristo, banal, walang sala, walang dungis. Hindi niya kailangang magsisi para sa sarili niya. At higit sa lahat, ang kanyang hain, yung sarili niya. Verse 27, ito'y ginawa niya minsan magpakailanman ng kanyang ihandog ang kanyang sarili. Isipin mo, mga saserdote noong unang panahon, ang ihahandog nila tupa. Pero ang Panginoong Jesucristo, sa kanyang kabanalan, mas banal pa siya sa kung anumang tupang walang kapintasan sa lupa. Yun ang kanyang inihandog. Sapagkat inilagay ng kautusan ng mga dakilang saserdote ang mga taong may kahinaan. Ngunit ang salita ng sumpa na kasunod ng kautusan ay siyang naglalagay sa anak na sakdal magpakailanman. Pang-apat at huling dahilan kung bakit higit ang pagkasaserdote ng ating Panginoong Jesucristo sa mga saserdote sa lupa. Sa kasukdulan ng kanyang pagkasaserdote, sapagkat ang Panginoong Jesucristo ay tumanggap ng ministeryong lalong marangal. Ang paglilingkod ng Panginoong Jesucristo ay nasa tunay na sanktuaryo, na ang tinutukoy dito ay sa langit. Chapter 8, verse 1 and 2. Ang kinauuwian nga ng mga bagay na aming sinasabi ay ito: mayroon tayong isang dakilang saserdote na nakaupo sa kanan ng luklukan ng karangalan sa mga langit, ministro sa sanktuaryo,
at sa tunay na tabernakulo na itinayo ng Panginoon, hindi ng tao. Ang mga saserdote, naghahain ng dugo sa harapan ng dambana dito sa lupa, taon-taon. At tuwing nagkakasala ang mga tao, lumalapit sila sa dambanang yun. Pero sa Hesukristo, hindi siya naghandog sa lupang tabernakulo. Doon siya sa tunay na tabernakulo. Doon mismo sa harapan ng Diyos, nandun ngayon si Kristo. At namamagitan para sa lahat ng Kristiyano. Ang mga saserdote sa lupa lang naghahandog. At ang kanilang mga paglilingkod ay sa tabernakulo. At yung tabernakulo, kopya lang. Replika. Replika ng mga bagay na ipinakita ng Diyos kay Moises. Ipinahayag ng Diyos kay Moises, ganito, may dakong banal, may dakong pinakabanal, at may dakong ang mga tao pwedeng lumapit. Ipinakita ng Diyos yun kay Moises, na yun ay kopya sa langit. Ang mga saserdote ay naglingkod lamang sa kopya. Pero ang Panginoong Hesukristo ay naglingkod sa pinaggayahan, sa orihinal na templo, at doon mismo sa harapan ng Diyos. Verse 3 hanggang verse 5 ng chapter 8. Bawat dakilang saserdote ay nilagay upang maghandog ng mga kaloob at ng mga hain naman. Sa ganito ay kinakailangan din namang siyang magkaroon ng anumang ihahandog. Kung siya ay nasa lupa, hindi siya saserdote sa anumang paraan. Palibhasa ay mayroon ng nagsisipaghandog ng mga kaloob ayon sa kautusan. Etong phrase na yan ay pwede nating ipagpalagay dyan na nung ang sulat na ito, may mga saserdote pa. At hindi pa nawawasak ang templo. Sa makatuwid, isinulat ang Hebreo bago mag-70 AD. Ang mga saserdote ayon sa kautusan na naglilingkod sa anyo at anino na mga bagay sa kalangitan. Kaya nga, yung kaba ng tipan, replika yon ng trono ng Diyos. Ang mga saserdote humaharap sa kaba ng tipan, pero ang Panginoong Hesukristo humaharap sa trono ng Diyos sa langit. Na naglilingkod sa anyo at anino ng mga bagay sa kalangitan, gaya naman ni Moises na pinagsabihan ng Diyos nang malapit nang gawin niya ang tabernakulo, sapagkat sinabi niya, ingatan mo na iyong gawin ang lahat ng mga bagay ayon sa anyong ipinakita sa iyo sa bundok. Kaya nga mga kapatid, ang Panginoong Hesukristo ay tagapamagitan ng mga kasunduang magaling na ipinagtibay ng Diyos sa mga mabubuting pangako. Verse 6. Naalala ninyo, ipinangaral sa atin yung verse 1, ng chapter 1, verse 3, na nang si Kristo nilinis niya ang ating mga kasalanan, siya'y umupo sa luklukan sa kaitaasan. Sa tabernakulo, walang upuan, sapagkat hindi natatapos ang trabaho ng high priest. Kapag siya ay naghandog para sa kasalanan, babalik na naman siya doon sa tuwing may nagkakasala. Subalit sa Hesukristo, nang matapos siyang maghandog, ay naupo siya sa trono ng Diyos sa langit. At ito'y nagpapahiwatig sa atin na tinapos na ng ating Panginoong Hesukristo ang paghahandog tungkol sa kasalanan, sapagkat siya na ay nagsimula ng isang bagong tipan sa Diyos sa pamamagitan ng kanyang dugo. Ng kanyang sinabi sa kanyang mga alagad, ito ang saro ng bagong tipan. Ito ang saro, aking dugo sa bagong tipan. Kaya nga mga kapatid, papasok na tayo sa exhortation. Ang pagkasaserdote ng Panginoong Hesukristo ay nag-umpisa na ipinaliwanag sa chapter 5 na ipinangaral kaninang umaga, na pinutol para sa exhortation, para i-address ang hindi paglago ng mga Kristiyano
at hikayatin sila na magpatuloy sa kasakdalan. Ayan ay pinangaral sa atin kaninang umaga. Yung exhortation na yan ay nagsisimula sa chapter 5 verse 11 hanggang 14, hanggang chapter 6 verse 1 hanggang 20. Ang hindi pakikinig ng mabuti at pagsasagawa ng mga napapakinggan ay nakakahadlang sa mga Kristiyano upang kanilang lubos na makilala ang ating Panginoong Hesukristo. Ipinarating na sa atin sa mga naunang pangangaral, una, huwag nang maging paulit-ulit sa mga pangunahing aral. Ang mga aral na binanggit, pagsisisi sa mga patay na gawa, pananampalataya sa Diyos, aral tungkol sa mga paglilinis, pagpapatong ng kamay, at pagkabuhay na maguli ng mga patay at paghuhukom na walang hanggan, ang mga ito ay pangunahing aral sapagkat, mga kapatid, sapat na ito para matutunan ng Kristiyano ang pagsisisi at pagtalikod sa dating buhay. Sapat na ang mga pangunahing aral na ito para maintindihan ng Kristiyano na ang pagiging Kristiyano ay paglakad sa pananampalataya. Ang pagiging Kristiyano ay hindi pag-asa sa sarili, kung hindi ito ay pag-asa sa Diyos. Ito ay pagkatakot sa Diyos hanggang sa siya ay bumalik. Hanggang ang ating Panginoong Hesukristo ay bumalik. Pangunahing aral din ito patungkol sa mga pagpapatong ng kamay o itong tinatawag na ordinasyon, sapagkat kailangang matutunan ng mga bagong Kristiyano na hindi ka lalago kung walang maggagabay sa iyo at walang magtuturo sa iyo. Mayroong mga inilagay na tagapamuno sa iglesia, may mga matatanda na nagtuturo sa atin ng salita ng Diyos. Pangalawang ipinangaral din sa atin, unawain natin na ang paulit-ulit na pagtuturo ay depende lamang sa kapahintulutan ng Diyos. Ang hindi paglago sa mga foundational na aral kay Kristo ay maaring senyales ng pusong matigas. Sa huli, ang sino mang may pusong matigas ay maaaring mauwi sa paghiwalay sa Diyos na buhay. Ang mga taong nakaunawa na minsan, sumbalit ay tumalikod pa rin, ay hindi na maaaring baguhin ulit sa pagsisisi. Dahil sinadya nilang sumuway kay Kristo at humiwalay sa Diyos, sa kabila ng pagtanggap sa mga aral, ay kanilang niyurakan ng anak ng Diyos, pinawalang halaga sa kanya ang kanyang dugo at inalipusta ang espiritu ng biyaya. At sa huli, ang mga Kristiyano ay dapat magpakita ng sikap sa ikalulubos ng pag-asa sa katapusan. Yan ang pangangaral kaninang umaga. Binanggit ko lahat ng yan sapagkat yung ating exhortation sa gabing ito ay nakaangkla doon sa huwag tayong maging mga tamad. Verse 12. Huwag kayong mga tamad, kundi mga tagatulad kayo sa mga nasa pamamagitan ng pananampalataya at ng pagtitiis ay nagsipagmana ng mga pangako. Yung mabubuting bagay na ginawa sa atin ng Diyos nung tayo'y naligtas, manatili po tayo dyan, mga kapatid. Kung tayo po ay nagpakita na minsan ng pag-ibig sa mga banal, nang tayo po ay naglingkod sa Diyos, sa Kanyang pangalan, ay huwag po tayong manghinawa, kundi tumulad tayo sa mga halimbawang nauna sa atin. Anong exhortation sa atin ngayon? Maging masikap sa pananampalataya at pagtitiis hanggang kamtin natin ang mga pangako. Ang exhortation sa atin sa lahat ng pinag-aralan natin na si Hesukristo ang dakilang saserdote, maging masikap sa pananampalataya at pagtitiis hanggang kamtan natin ang mga pangako. Una, magsikap tayo sa pananampalataya at pagtitiis sapagkat ang Diyos at ang Kanyang pangako ay hindi nagbabago.
Magsikap tayo sa pananampalataya at pagtitiis sapagkat ang Diyos at ang kanyang pangako ay hindi nagbabago. Chapter 6 verse 13. Sapagkat nang mangako ang Diyos kay Abraham, palibhasa'y hindi niya maipanumpa ang kanyang sarili na sinasabi, tunay sa pagpapala ay pagpapalain kita, at sa pagpaparami ay paparamihin kita. At sa ganito, na makapaghintay na may pagtitiis, ay nagtamo siya ng pangako. Sapagkat ipinanunumpa ng mga tao ang lalong mataas. Sa bawat pagtatalo nila ay ang sumpa sa pagpapatotoo ang siyang katapusan. Sa ganito, sa pagkaibig ng Diyos na may pakitang lalong sagana sa mga tagapagmana ng pangako ang kawalan ng pagbabago ng kanyang pasya, ay pinamagitan ang sumpa. Mababasa natin ang tagpong ito sa Genesis chapter 15. Nang ipinakita ng Diyos kay Abraham ang mga bituin sa langit bilang larawan ng kanyang magiging binhi. Sumampalataya si Abraham sa kanya at ibinilang itong katwiran sa kanya ng Diyos. Gayunpaman, nagtanong si Abraham kung paano niya malalaman na tutuparin ng Diyos ang kanyang pangako. Naniwala si Abraham pero nagtanong siya, di ba? Panginoon, paano mo gagawin yun? Paano ko makikita ang katuparan ng mga pangakong ito? Ang ginawa ng Diyos, inutusan niya si Abraham na magdala ng mga hayop at kanyang hinati sa gitna at inayos yun ayon sa kaugalian ng mga kasunduan sa Middle East. Noong unang panahon sa Middle East, kapag ang mga tao nagkakasundo sila, kumukuha sila ng mga hayop at kanilang pinapatay. Tag-isa sila ng hayop, pinatay, bibiyakin sa gitna. At pagkatapos dadaan yung dalawang nagkasundo sa gitna, habang kanilang sinasabi, ang sino mang hindi tumupad sa usapan, magiging kagaya ng mga hayop na ito. Kaya pinakuha ng Diyos si Abraham ng mga hayop at hinati sa gitna, magsusumpaan sila. Kaya lang habang palubog ang araw, nagkaroon si Abraham ng pangitain, ipinahayag sa kanya ng Diyos na ang kanyang binhi ay magiging dayuhan at alipin ng 400 taon sa Egypt. Ngunit palalayain din sila ng Diyos na may malaking kayamanan. At sa wakas mamanahin nila ang lupang ipinangako. So ibig sabihin, yung nangyari sa Egypt, ipinakita na kay Abraham sa Genesis 15. At nang dumilim na, nagpakita ang Diyos kay Abraham sa anyo ng umuusok na hurno, nang nagliliyab na apoy at dumaan sa gitna ng mga hinating hayop. Anong ipinapakita nito? Mag-isa lang ang Diyos na dumaan doon sa gitna. Hindi kasama si Abraham. Na sinasabi nitong ginawa ng Panginoon na ang kabigatan ng kasunduan nakadepende sa kanya, hindi kay Abraham. Di ba? Sa mga nagkakasundo, dapat dalawa sila dadaan. Na hindi pwedeng isa sa atin sumira ng kautusan kung hindi ganito ang mangyayari sa atin. O sa madaling salita, pagpuputol-putulin kita pagka hindi mo tinupad ang kautusan, ang usapan natin. At ganun ka rin sa akin. Malaya kang patayin mo ko. Kapag hindi ka tumupad sa kasunduan, so dadaan silang dalawa. Pero sa usapan ng Diyos at ni Abraham, ang Diyos lang ang dumaan mag-isa. Sa araw na iyon, nakipagtipan ng Diyos kay Abraham at tiniyak niya na sa kanyang binhi ibibigay ang malawak na lupain mula sa ilog ng Ehipto hanggang sa Euphrates. Ipinanumpa ng Diyos ang kanyang sarili
Ang kasunduang ibinigay ng Diyos kay Abraham ay hindi nakadepende kay Abraham, kung hindi nakadepende lamang sa kanya. Ipinanumpa ng Diyos ang kanyang sarili sapagkat walang mas mataas kaysa sa kanya. Ipinanumpa ng Diyos ang kanyang sarili para matapos na ang lahat ng pagdududa at pagtatalo tungkol sa pangako ng Diyos. Kapag tayo nangungutang tayo sa bangko, hahanapan ka ng collateral. Garantiya na yung sinabi mo, tutuparin mo. Pag hindi ka nagbayad, may iilitin. Yun yung sumpa na sinasabi, garantiya. Na sinasabi ng Panginoon, hanggat ako'y buhay bilang Diyos, ang aking sinabi, yan ang mangyayari. Wala naman pwedeng gawing collateral ang Diyos. Wala nang mas mahalaga kaysa sa Kanya. Wala naman pwedeng tawaging padrino ang Diyos. Wala namang pwedeng managot para sa Kanya. Kaya nga, ipinanumpa ng Diyos ang Kanyang sarili upang ipakita na hindi magbabago ang Kanyang pasya. Na sa dalawang hindi nagbabagong bagay, ano ang dalawang bagay na hindi nagbabago? Una, ang salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos ay hindi nagbabago. Pangalawa, ang Diyos. Ang Diyos ay hindi nagbabago. Sa pamamagitan ng dalawang bagay na hindi nagbabago, ang mga sumasampalataya sa Panginoon ay dapat magkaroon ng isang kasiglahan sa harapan ng Diyos. Ang Panginoong Hesukristo ang siyang naging sumpa o guarantee sa lahat ng pangako ng Diyos sa mga Kristiyano. Naalala natin, nang tinawag ng Panginoong Diyos si Hesukristo na maging saserdote, sumumpa ang Diyos sa Kanya na ikaw ay saserdote magpakailanman. Sa chapter 6 verse 17 hanggang 20, sa ganito, sa pagkaibig ng Diyos na maipakitang lalong sagana sa mga tagapagmana ng pangako, ang kawalan ng pagbabago ng Kanyang pasya ay ipinamagitan ang sumpa upang sa dalawang bagay na di magbabago, na diay di maaaring ang Diyos ay magbulaan, ay magkaroon tayo ng isang matibay na kasiglahan, tayong nangagsitakas na sumakanlong upang mga kapit sa pag-asang nilalagay sa ating unahan, na ating inaring tulad sa sinipete o angkla ng kaluluwa, isang pag-asa na matibay at matatag at pumapasok sa nasa loob ng tabing na dooy pumasok dahil sa atin si Jesus na gaya ng pangunahin na naging dakilang saserdote magpakailanman ayon sa pagkasaserdote ni Melchizedek. Binasa natin kanina sa 7:21 and 22, sumumpa ang Panginoon at hindi siya nagsisi. Nagsalita ang Panginoon at hindi nagbago ang kanyang isip tungkol kay Kristo. Ikaw ay saserdote magpakailanman. Ay gayon din naman si Jesus ay naging tagapanagot sa lalong mabuting tipan. Anong sinabi ni Apostol Pablo sa mga taga-Korinto? 2 Corinthians 1:18 hanggang 20. Ang Diyos ay tapat. Ang aming salita sa inyo ay hindi oo at hindi. Pag oo, pag hindi, hindi. Sapagkat ang anak ng Diyos sa Hesukristo na ipinangaral namin sa inyo, hindi naging oo at hindi, kundi sa Kanya ay naging oo. Sapagkat maging gaano man ang pangako ng Diyos, ay nasa Kanya ang oo. Kaya nga naman sa Kanya ang siya nawa sa ikaluluwalhati ng Diyos. Dahil sa parehong hindi magbabago ang pangako ng Diyos at ang Kanyang sumpa,
Una, tayong tumatakas sa sanlibutan at nagtitiwala sa Kanya ay magkakaroon ng isang matibay na kasiglahan. Alam mo yung matibay na kasiglahan sa King James Version, consolation. Hindi madali ang pagtakas sa kasamaan ng sanlibutang ito. Subalit dahil si Hesukristo ay garantiya ng kaligtasan, kay Kristo, sa kabila ng kahirapan ng ating pagsunod sa Kanya, ay meron tayong pag-asa, meron tayong kasiyahan. Makatatawid tayo dahil sa Panginoong Hesukristo. Yan ang matibay na kasiglahan, yan ang consolation na sinasabi ng mga apostoles, na sa kabila ng aming mga kahirapan ay dumarami, ganun din ang kaaliwan na ibinibigay sa amin ng Diyos. Dahil sa ang Panginoong Hesukristo ay garantiya. Ang Kanyang kamatayan ay hindi na mababawi. Kung namatay na siya para sa kasalanan, sa makatuwid, ang ating mga kasalanan ay hindi na aalalahanin ng Diyos magpakailanman. Yun ang garantiya. Yung dugo ni Kristo, ang garantiya ng bawat kasunduan na sinasabi sa atin ng Diyos. Sa makatuwid, makalalapit tayo sa pag-asa. Nakagaya ng mayroon tayong angkla ng ating kaluluwa. Sa gitna ng mga bagyo, ang mga barko may angkla. Nakakapit sa ilalim ng tubig, nakakapit sa mga bato upang hindi sila mawasak sa gitna ng dagat. Subalit ang angkla natin hindi pababa, ang angkla natin pataas, na ang ating mga kaluluwa ay nakaangkla sa trono ng Diyos sa pamamagitan ni Hesukristo na ating Panginoon. Yan ang pagkakaroon ng tagapamagitan, na sa trono ng Diyos sa langit ay may sakdal na katwiran, ang saserdote ng pag-ibig. Na habang si Hesukristo ay nasa langit, ang tunay na Kristiyano ay hindi mahihiwalay sa Diyos. Sa gitna ng mga bagyo dito sa lupa, ang aking angkla ay kakapit sapagkat si Hesukristo ay hindi nagbabago. Hindi siya mamamatay sapagkat namatay na siya minsan. Araw man o gabi man na ako'y lalapit sa Diyos, ako'y makakaasa at meron akong garantiya na nandun si Kristo. Anumang oras, anumang pagkakataon, sapagkat palagi siyang nandun na namamagitan para sa lahat ng lumalapit sa Diyos sa pangalan ni Kristo. Makalalapit tayo na may pag-asa. Hindi sa makalupang tabernakulo, kung hindi doon sa tunay at pinaka-tabernakulo, doon mismo sa harapan ng Diyos. Ito ang pangwakas sa panawagan, mga kapatid. Higit ang Panginoong Hesukristo sa lahat ng mga saserdote sa lupa. Ang Papa sa Roma, hindi siya kahalili ni Kristo. Siya ay antikristo. Sapagkat hindi kailangan ni Kristo ng kahalili. Si Hesukristo ay nananatiling saserdote at ulo ng iglesia. Higit siya sa kahit sinong pari. Walang sino mang pari ang may kapangyarihan na kapag dinasalan nila ang hostya, nagiging tunay na katawan ni Kristo. Sapagkat minsan inialay ni Kristo ang kanyang buhay. Minsan magpakailanman. At sapat na yun. Ang ating pinanghahawakan ngayon ay si Hesukristo ay muling nabuhay mula sa mga patay. At ang kapangyarihan na yan ang dahilan kung bakit nananatili tayo at mananatili tayo sa presensya ng Diyos. Sapagkat anong sinasabi? Na dahil siya ay muling nabuhay mula sa mga patay, makalalakad tayo sa bagong buhay. Ang mga saserdote sa lumang tipan ay pansamantala lamang. Sila ay limitado at makasalanan. Si Aaron, isipin mo, siya pa ang nagturo sa mga Israelita na sumamba sa Diyos-Diyosan.
Ngunit si Kristo ay walang hanggan, ganap, banal. Isipin mo, kung ang magiging batayan ng paglapit sa Diyos, yung kahinaan natin, isipin mo kung wala tayong tagapamagitan, na hindi tayo tinatanggap ng Diyos dahil sa sarili natin, tinatanggap tayo ng Diyos dahil sa Panginoong Hesukristo. Kung siya ang dakilang saserdote, bakit hindi ka mananampalataya sa Kanya? Bakit ba ang salita ni Kristo pag dumarating sa atin, parang mali pa si Kristo? At bakit hindi natin susundin si Kristo? Kaya mga kapatid, kumapit tayo sa Kanya. Samantalang ang mga kaluluwa natin ay kinakapitan niya upang huwag tayong mahiwalay sa Diyos. Lumapit tayo ng may pananampalataya. Ipagkatiwala natin ang ating buhay sa Kanya. Sapagkat kay Kristo, ang lahat ng pangako ng Diyos ay tiyak. At sa Kanya lamang may katiyakan ang ating kaligtasan magpakailanman. Kung nangako sa akin ng Diyos, at magkasala ako ngayon, hindi ko masisisi na bawiin ng Diyos ang pangako niya sa akin. Pero hindi siya nangako sa akin. Nangako siya kay Kristo na Kanyang anak para sa atin. Lumapit tayo kay Kristo. Sa Kanya tayo hinirang ng Diyos. Mga kapatid, sa lahat ng ating laban, tandaan natin ito, ang ating katiyakan ay hindi nakasalalay sa dami ng ating lakas, kung hindi sa katapatan ng ating tagapagligtas. Ang lahat ng pangako ng Diyos ay tiyak at garantisado kay Kristo. Bumaba siya sa langit upang mamuhay. Dala ang lahat ng hirap. Tinawid niya mag-isa ang kamatayan tungo sa muling pagkabuhay. Hindi naman tayo ang tumawid ng kaligtasan natin. Kagaya ng hindi si Abraham ang tumawid sa pera-perasong hayop. Tinawid ni Kristo yun mag-isa. Mula sa kamatayan tungo sa buhay, doon siya nauna sa atin. Laya mula sa kasalanan upang tagumpay ay ating kamtin. Mula sa langit siya lang ang bumaba, nagpakumbaba sa kahit anong klaseng pagpapakumbaba natin dito sa lupa, hindi pa rin yun kagaya ng pagpapakumbaba ng ating Panginoong Hesukristo. Mag-isa niyang tinawid ang kamatayan tungo sa buhay. Mula sa libingan ay umakyat siya sa langit, mag-isa niya ring tinawid yun. At muli siyang babalik para lubusin ang ating kaligtasan. Siya na nangako ay tapat at ang ating pag-asa ay ligtas sa Kanya. Kaya't habang tayo'y nabubuhay sa gitna ng unos, tayo'y magpatuloy na nakatingin kay Kristo, ang ating dakilang saserdote, ang hari ng ating buhay, ang ating hindi matitinag na angkla, hanggang sa dulo. Amen. Nalangin tayo sa Panginoon. O Diyos, tunay kang matapat. Tinawid mo ang kamatayan upang ipangako sa amin ang buhay na walang hanggan. Tinawid mo ang libingan tungo sa buhay na walang hanggan para ipangako sa amin ang muling pagkabuhay ng aming mga katawang may kasiraan. Tinawid mo ang daigdig na ito nang hindi ka nagkasala para ipangako sa amin
ang kaligtasan mula sa aming mga kasalanan. Tinawid mo ang daan mula dito sa lupa, paakyat sa langit, para ipangako sa amin ang aming landas tungo sa Diyos. At ikaw ay babalik. O Diyos, ingatan mo po kami hanggang katapusan. Na huwag naming talikuran ng pananampalatayang ito tinanggap namin sa iyo. O Diyos, wala po kaming ibang Panginoon. Alang-alang sa iyong anak na si Jesucristo. Kahabagan mo po kami sa lahat ng iyong mga pangako. Panginoon, mahina po kami bilang mga tao. Kaya't ang kasunduang ito ay hindi mo iniatang sa aming mga balikat. Sapagkat kung nakasalalay ito sa amin, malamang talaga at tiyak maiwawala namin ang kaligtasan ito. Subalit, pinasan mo to mag-isa. Nawa kami manalig sa iyo at ingatan mo kami hanggang wakas. O Diyos, sa lahat po ng aming pagsamba at ang lahat ng aming napakinggan, ay ingatan mo po sa amin. Makasunod po kami sa iyong salita. Ngayon na habang kami kinakausap mo, ay bigyan mo po kami ng pusong malambot, pusong mapagtiwala, at pusong aasa sa buhay na kay Kristo Jesus. Patawarin mo kami sa lahat ng aming pagdududa, na ang aming mga isip ay napapako sa mga bagyo sa lupa at ginagamit naming dahilan ang mga problemang ito para sumuway sa iyo. Ipako mo ang aming kaisipan sa iyo. Tulungan mo mga bagong Kristiyano na makapagpatuloy. Sa pangalan ng Panginoong Hesukristo. Nawa ay gamitin mo rin kami, Panginoon Diyos, na maraming mga taong napapahamak pa at nahihiwalay pa sa iyo, ay aming madala sa iyong paanan. Salamat sa pribilehiyo na tawagin mo kami sa iyong sarili. Salamat sa buhay ng iglesia, sa buhay ng mga anak mong matapat at nagnanasa na bigyan ka ng kaluguran sa lahat ng bagay. Sa iyo ang kapurihan at pagpapasalamat namin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen.